Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, anumang oras po sa inyo. Nag-live na ako uli regarding dun sa sa uh, mga my day ko. Yun. Maraming nagre-reach out sa akin na mga kapatid, actually pati mga hindi kapatid na nakakakilala sa akin, nagre-reach out na wag akong mababahala dahil kilala nila ako, hindi ako masamang tao. Nung una ayokong magpaliwanag at ayokong magpagpapatulan yung mga nagko-comment na wala daw akong utang na loob. Bakit daw meron naman akong direct access kay Kuya Daniel? Bakit hindi daw ako dumiretso sa kanya? May mga iniingatan kasi ako. Kaya ayokong maglabas ng mga ganyan. Kaya lang since they started the battle yan battle ng mabuti, battle ng katwiran at ng kasinungalingan. Pinapakalat ng mga KNP na yan. Dati pinagtatanggol ko si Kuya Daniel na sinusuppress ng mga KNP yung katotohanan. Tapos bigla niya sinabi sa prayer meeting na bakit ko questionin yung desisyon ng KNP. Demonyo yung mga KNP iba dyan. Hindi ko nilalahat ang mga KNP. Pero may mga demonyong KNP dyan. Tanungin nyo sa mga kapatid sa Australia, sa Asia Oceania, tsaka sa Middle East. Tanungin nyo, meron kapatid na tumawag sa akin kagabi, nasa abroad din siya. Bro, sabi niya ganyan, totoo po yung mga sinasabi nyo na yung si ano na yan, hinayupak yan. Sabing ganyan, yung KNP po na yon. Wala naman akong binabanggit na pangalan. Yung pong mga nanonood ngayon, mag-iingat po kayo, meron pong nagmo-monitor sa inyo kasi lahat po ng nanonood sa akin ngayon sa live, pinapamonitor nila. Kaya mag-iingat po kayo mga kapatid. Kung nakahanda po kayong ma-cancel at ma-label na kaaway ng Diyos, tatagan nyo po ang loob nyo. Pero kung nasa panig po kayo ng katwiran, wag po kayong matatakot dahil ang Diyos, hindi siya pwedeng suhulan ng tao. Yan po ang totoo. Hindi po nasusuhulan ng Diyos. At hindi natin po pwedeng i-claim for a long time na sa Diyos tayo. Kailangan nating patunayan na sa Diyos tayo. Kagaya niyan. Ang daming nag-aano sa akin. Hindi naman po ako natatakot kasi unang-una, sabi nga nila may puot daw ako. Kung may puot ako, gamitin niyo yung mga utak nyo. Gamitin niyo yung mga utak nyo. Kung meron akong puot, babalik-balikan ko ba sila na wala naman akong sahod? At kung meron akong puot, isang lason lang yan, patay sila lahat. Pero ba't hanggang ngayon malakas sila? Because minahal ko sila, alam ng Diyos yan. Yan. Tapos may gumawa na yung pedophile na Rayjan Bolivar, nagpapasikat, nagpapalapad ng papel, nag-blind item. Nalungkot lang ako kasi ayoko siyang idamay kasi unang-una, 3 beses na nga siyang na-offload sa pagnanasa niyang bumalik sa Vietnam. And suspendido yan nung nasa Vietnam siya. Tanungin nyo na lang yung mga kapatid sa Vietnam. Tapos yung Brad Jerome Regalario, kinukulit-kulit niya ako. Wag kang mag-imbestiga ka. Kung gusto mo ng katotohanan, mag-imbestiga ka. Tanungin mo yung magulang ng bata. Sinungaling daw ako wala naman ako mapapakinabang kung sasabihin ko dito kasinungalingan.
Ay yun ngang ginagawa nila sa aking paninira na lumalaban daw ako sa aral, nagsasalita daw ako ng laban sa aral. Sila yung sinungaling. Patunayan nyo ngayon na nagsasalita ako ng laban sa aral. Ikaw, Efren Baking. Babanggitin na kita. Ikaw, Efren Baking. Mataas ang mataas ang respeto ko sa'yo. Pero nung nakita ko yung pangitain ko na yon na naging halimaw ka, babanggitin na kita. Naging halimaw ka sa pangitain ko. Nakita ko habang dumadalo ako, biglang naging halimaw ka. Sabi ko, bakit mahal ni Brad Eli to. Ito yung una sa mga KNP na kaya nga 701 ng ang call sign mo eh. Tapos 'di ba nung nag-report ako sa iyo dahil merong kapatid na naabuso, kinampihan mo si Abet Sibug. Kaya ako malakas na ang loob ko ngayon. Hindi lusubin niyo ako dito sa sa lugar ko. Lusubin niyo ako dito sa lugar ko. Wala naman kayong magagawa. Wala naman kayong magagawa dito dahil unang-una yung boss ko galit siya sa relihiyon. Yun. Kaya ayoko sanang gawin itong mga kasi isinasaalang-alang ko ang maraming bagay. 'Di ba kanina sa paksa may karunungan ba yung ginagawa mo? May karunungan, inisip ko lahat eh. Inisip ko lahat at alam ko ginagabayan ako ng Diyos. Ikaw po ba, Brad Daniel, may karunungan po ba yung ginawa nyo sa akin? Na nag-message na ako sa inyo regarding sa pang-aapi ng nanay ninyo? Meron po ba kayong ginawa? Ayoko sanang gawin to eh. Pero wala kayong ginawa. Biro nyo, that was dated November 21, 2023. Wala kayong ginawang aksyon, hindi nyo man lang ako kinausap. Pero tinitiis ko yung pang-aalimura ng mga kapatid, tinitiis ko. Kaya lang, lahat ng bagay merong ginagamit nyo po yung pulpito eh. Ginagamit nyo yung pulpito para sa hindi magandang paraan. Katunayan, pati yung mga talata ng Biblia, ginagamit nyo dahil sa one-sided na kapakinabangan. Pagka yung talata papabor sa inyo, pag hindi na siya papabor, iti-twist ninyo. Patunayan nyo na meron akong laban sa aral. Kasi, ang loyalty ko, sabi ni Brad Eli yun, dapat mga kapatid, ang loyalty natin sa Diyos. Kasi kami nagkakamali kami. Kasi kung ang tinignan ko po kayo, matagal na po akong 'di ba? Nakalagay dun sa dun sa My Day ko, nirerespeto ko po kayo. Pero masakit sa kalooban na you have never respected us. Yan ang totoo. You have never respected us. Tapos 'di ba sinabi niyo po, Brad Daniel, na wag namin questionin yung desisyon ng mga KNP ninyo dahil meron kayong basbas. Pinatunayan nyo lang na ikaw ang may pakana noong pagpapakalat na i-block ako ng mga kapatid. Sa palagay nyo po ba, Brad Daniel, maraming maniniwala sa inyo? At saka sinabi ni kapatid na Eli, mga kapatid, huwag kayong mababahala pagka yung mga naaalis sa atin pa isa-isa. Tapos yung mga ugali nila, mga gawa nila, mga hindi maganda. Ibig sabihin, nililinis tayo ng Diyos. Pero pagka ang umaalis sa atin, mga kapatid, mga pamilya, langkay-langkay, mga matutuwid na mga kapatid, kabahan na tayo mga kapatid, wala na ang Diyos sa atin. Tandaan nyo po yan, may mga recorded na file yan. Yung mga matatandang mga kapatid, alam yan, narinig yan. Siguro mga 15 years pababa, sinasabi yan ni Brad Eli. Bakit po ngayon nagkakaganyan? Isa pa tong Gene Angeles na to. Magpo-post ka na naglilinis ang Diyos,
inaalis niya yung kulugo, kurikong, ketong, etc. Ganun ba ang Kristo nyo? Ang baboy ng Kristo nyo. Kasi yung Kristong tinuro sa amin ng Biblia at tinuro sa amin ng kapatid na Eli, hindi yun hygienic yun. Malinis ang katawan nun. Grabe, ganyan ninyo binababoy ang Panginoong Hesukristo. Ikaw, Jane Angeles, nananahimik ako. Pero kung ano-anong sinasabi mo, hindi mo alam, yung royal family, pinag-uusapan ka dahil malandi ka. Hindi mo alam yun, di ba? Oh, ngayon narinig mo. Narinig mo yung totoong pinag-uusapan ng royal family na malandi ka. Di ba nilalandi mo si Brad Don Kapulong dati? Yan, sige. Akala nyo wala akong maraming alam? Sabi ko nga sa inyo, kahit tulog yung mag-asawang matanda, alam ko iniisip nila. Sa tagal ba naman ng kasama ko sila, biruin mo, merong kapatid na excited galing ibang bansa na chinat ako. Brad Badong, meron po kaming ibibigay po sanang pasalubong kay kina Mami. Sabi ko, mas maganda po kayo na po ang magbigay, sabi ko. Sabi kong ganyan, excuse po. nung binigay, alam ko na-disappoint yung kapatid na nagbigay kasi hindi mo man lang na-appreciate yung binigay ng kapatid, biruin mo. Kaya nakakalungkot. Ako, masakit po ito sa kalooban ko. Dahil minahal ko po ang iglesia. Minahal ko po ang iglesyang sinampalatayanan ko. Kaya lang, masakit sa kalooban yung iglesyang sinampalatayanan ko at yung iglesyang ngayon, kinamatayan ni Brad Eli, iba na po. As in, iba na po. Biruin mo, sabi ng Biblia, tinuro ni Brad Eli, di po ba? Pagka maglilimos ka, huwag kang tutugtog ng pakakak. Huwag kang tutugtog ng pakakak. Huwag mong ipapaalam sa kaliwang kamay yung ginawa ng iyong kanang kamay. Bakit ngayon? Kahit magtanong man po kayo sa lahat ng mga bansa, magtanong kayo. Yang mga MCGI cares na yan, pagka nalaman ng mga worker na hindi po pwede hindi po pwedeng i-document, dinidisapprove ka agad ng KNP. Bakit? Ganun ba tayo kadesperado na ipakita yung ginagawa nating mabuti? Hindi ba natin po pwedeng gawin na pabayaan natin na mag-testify yung mga tao sa ginagawa nating mabuti? Kasi yun yung nakasulat sa banal na kasulatan na malinaw. Kaya ngayon, biruin nyo, papasamain nyo ko. Tapos, minamanipulate nyo yung mga kapatid para pasamain nyo kami. Mag-research kayo. Hindi masama yung kagaya ko. Sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Malinaw sa puso't isip ko yon. Kaya kung ako tumitingin lang sa mga pagkakasala ng royal family, naku, matagal na ako nawala dyan. Bakit? Meron nga akong kilala nag-drugs, hindi lang isang beses. Hindi lang 2 beses. Nung nilinis ko nga yung kwarto niya, merong vape. Ayun ba mapasisinungalingan natin? Kaya lang, tinatanim ko sa puso ko yung sabi ng Biblia sa awit 119:11, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa'yo. Kailangan maingatan yung salita ng Diyos sa puso natin. Ano yung iingatan mong salita ng Diyos sa puso natin? Walang matuwid sa lupa, gumagawa na mabuti, hindi nagkakasala. Ay si Haring David nagkasala. Kung masama ang mata ko, matagal na akong nawala sa iglesia. Unang-una, meron akong kinalakiang iglesia. At hindi ako, ang pananampalataya ko as a Catholic is not sampay bakod. Hindi tuwing birthday lang nagsisimba. Araw-araw po nagsisimba ako.
Nung nag-aaral ako, hindi ako po pwedeng uuwi na hindi ako dadaan sa simbahan. Kaya pangit yung nangyayari na uhusgahan natin kaagad yung kapatid na nagsasalita ng laban sa aral. Sabi ko nga, iharap ninyo ako sa kapatiran, patunayan ninyo kung ano ang ipinaparatang ninyo sa akin na nagsasalita ako ng laban sa aral. Kaya yung Efren Baking na yan, kabahan ka na dahil isa ka sa makakatikim ng matinding hatol ng Diyos. Bakit? Dahil sa'yo, maraming pamilya ang huminto sa paglilingkod. Tanungin ninyo ang mga kapatid sa Australia. Biruin ninyo, merong kapatid kayong pinuntahan doon na hindi man lang kayo nagpaalam na pupunta kayo, na hindi man lang kayo nag-abiso na pupuntahan ninyo. Wala naman pala sa bahay yung mga kapatid. Good thing, merong CCTV camera yung bahay ng mga kapatid. Tapos, ang pinakalat ninyo sa mga kapatid na hindi man lang kayo pinagbuksan, parang binastos kayo nung dinalaw ninyo. Ganun ba kayo kadesperado? Ganun ba kayo kadesperado, Brad Resty Reyes? Tanungin ninyo ang mga kapatid sa Middle East. Kung hindi po totoo ang sinasabi ko, mga kapatid, kung mahal ninyo ang inyong mga kaluluwa, yung mga KNP, kung mahal ninyo ang inyong mga kaluluwa, kung mahal ninyo ang kaluluwa ng inyong mga mahal sa buhay, lalo na yung mga mahal nyo sa buhay, meron ng matanda, ilang araw na lang, ilang hakbang na lang, po pwede nang papagpahingahin ng Diyos. Meron kayong mga anak na may kapansanan. Kung hindi tayo maninindigan sa totoo, para sabihin kay kapatid na Daniel, ang dapat niyang malaman, mapapahamak ang buong iglesia, mga kapatid. Iyan ang totoo. Sinasabi ko po sa inyo, mapapahamak ang buong iglesia. Sabi po ng kapatid sa akin tumawag kagabi, Brad Badong, alam mo, totoo lahat ng sinasabi mo, pero nalungkot ako nung sinabi mong wala na ang Diyos sa MCGI. Nandito pa naman po kami, sabi niyang ganyan, at nananatili kaming gumagawa na mabuti. Alam niyo po, hindi natin maidi-deny yung fact, sabi kong ganyan doon sa kapatid, noong bang lumayas ang Diyos sa Israel, sa palagay niyo po ba walang mga paisa-isa, padala-dalawa na mga Israelita na nananatiling tapat sa Diyos? Meron. Pero bakit lumayas ang Diyos sa Israel? Dahil yung pamumuno ng Israel niliko ng mga tiwaling mga namumuno. Kaya ngayon, sabi ko nga po dun sa mga nakakaraang kong video, sa mga matatandang mga kapatid, isipin niyo po ang mga bili ni Brother Eli bago siya mamatay. Sabi niya, mga kapatid, tulungan po ninyo, pakiusap ko sa inyo, tulungan po natin, tulungan po ninyo ang kapatid na Daniel pagka nawala na ako. Marami pong magsisilitaw na mga ganid, na mga aso, nasasakmalin kayo. Ganyan ang ginagawa ng mga KNP ngayon. Bakit? Meron silang kanikanyang bala. Kaya, sabi nga po ng nung isang kapatid, bro, mas mahirap pong tanggapin yung pagsisinungaling ni Brad Daniel para mapagtakpan yung pagkakamali ni Brad Eling nagawa during his later days of his life. Ano po yung mga pagkakamaling nagawa ni Brad Eli? Nagtinda na siya ng alak. The more na pasisinungalingan ni Brad Daniel yung the more maano yung kaluluwa, ma-compromise yung kaligtasan ng mga tao. Kaya nakakaawa po. Naiintindihan ko yung kalagayan ni Brother Daniel. Naiipit siya sa maraming bagay dahil itong mga KNP na hinayupak na to, merong silang kanikanyang bala na ibabala kay kapatid na Daniel. Mga kapatid, kung tayo'y tapat sa tipanan natin sa Diyos, tulungan natin si Brad Daniel. Ano man ang marinig natin na naging pagkakamali ng kapatid na Eli, naging mabuti po tayong tao dahil sa pangaral ni Brad Eli, mga kapatid.
Yun po ang totoo. Mas mahirap tanggapin na na edited. Totoo naman yun Brad Daniel. Wag na po tayong magsinungaling dahil po the more na nagsisinungaling tayo sa mga kapatid na edited yung mga picture na kumakalat sa social media, marami pong mga kapatid na nadidismaya lalo, kapatid na Daniel. Kaya kung mahal po natin ang kaluluwa ng mga kapatid sa iglesia, lalo na yung mga namuhunan ng dekadang taon ng paglilingkod sa iglesia, gumawa po tayo ng aksyon, kapatid na Daniel. Kagaya nga nung sinabi nung isang kapatid na kasama namin sa royal family, nalulungkot ako, sabi niyang ganyan, kasi parang napakadali na lang na itapon ni Brad Daniel yung kaligtasan natin. Ayaw nyo sa iglesia? Go ahead. Make my day. Hindi po ganun ang diwa ng Panginoong Jesucristo. Ang diwa po ng Panginoong Jesucristo, sabi ng banal na kasulatan, merong isang pastor, meron siyang 100 tupa, nawala yung isa, iniwan niya yung 99 upang hanapin yung isang nawawalang tupa. Ganun po ang paglingap na natutunan po namin kay kapatid na Eli. Alam ko po ganun din ang paglingap na natutunan ni kapatid na Daniel. Kaya nga po siya ang itinalaga ng Diyos. Kaya lang, hindi ko mo itinalaga ka ng Diyos, hindi ko mo ikaw ang itinalaga ng kapatid na Eli, hindi ka na po pwedeng tandaan po natin, marami sa banal na kasulatan. Kung babasahin niyo po ang banal na kasulatan, maraming nagsipamuno sa Israel na iniliko ang Israel. Napahamak ang Israel. To the point na sukdulan ng lumayas ang Diyos sa Israel. Kaya ibinigay niya sa mga hentil ang kaligtasan. Inopen niya, binuksan niya ang kaligtasan sa mga hentil. Ngayon po, mga kapatid, tulungan po natin dahil ibuksan po natin yung ating pangunawa. Ano man ang marinig nating paninira laban kay kapatid na Eli Soriano, tandaan po natin, naging mabuti tayong mga tao dahil kay kapatid na Eli Soriano. Kung ano man yung mga maririnig natin na aaminin ng kapatid na Daniel sa atin, para hindi na po siya mahawakan sa leeg ng mga KNPing mga ganid na tinatakot ang kapatid na Daniel para sikilin ang katotohanan na dapat malaman ng kapatiran, dapat malaman ng kapatid na Daniel upang siya'y makapamuno ng maayos at may hustisya sa bayan ng Diyos. Kung kinikilala po natin, mga kapatid, na ito ay bayan pa rin ng Diyos, iparating natin kay kapatid na Daniel, ipagmalasakit natin ang kapatid na Daniel, sapagkat ito po ang bilin, ang mahigpit na bilin ng kapatid na Eli bago siya mamatay. Kaya yung mga KNPing mga ganid dyan, bilang na ang mga araw ninyo. Bilang na ang mga araw ninyo kasi kagaya mo, Resty Reyes, with all due respect, ay di kita gustong tawaging Brad Resty Reyes dahil isa kang lobo. Maraming mga kapatid na pighati sa'yo sa Middle East at saka sa Australia. Ganon din sa'yo, Efren Baking, ayaw kitang tawaging kapatid o Brad. Dahil ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sino ang aking mga kapatid? Ang aking mga kapatid, yaong gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Ang sino mang gumigipit sa kapatid, hindi yan kapatid ng Panginoong Jesucristo. Ang sino mang inililiko ang mga ulat, hindi yan kapatid ng Panginoong Jesucristo. Kaya ikaw, Efren Baking, hindi kita tatawaging kapatid. Dahil ikaw ay isa sa mga ganid na lobo na tinutukoy ng kapatid na Eli Soriano.
Nakita kita sa aking pangitain, maliwanag sa aking kaisipan. Yung nakita kong pangitain na yon, na ikaw ay naging lobo, ikaw ay naging halimaw abang ikaw ay nagsasalita sa pulpito. Kaya masakit man sa akin dahil ginalang kita, alam mo yan, minamasahe kita. Pagka ikaw ay nagpupunta sa Hong Kong, sa Macau, upang magbautismo, minamasahe kita. Alam mo yan. Kaya yung mga tsuwariwap na na mga nagko-comment, ayoko kayong pagpapatulan as much as possible. Dahil meron akong iniingatang karangalan. Alin ang iniingatan kong karangalan? Ang karangalan ng Diyos na sinampalatayanan ko, na ipinangaral ng kapatid na Eli Soriano, na itinataguyod. Sana, dapat itaguyod ng kapatid na Daniel. Kaya lang, dahil merong kani-kanyang mga bala na inahawakan itong mga hinayupak na mga KNP na to, ayun, yung dapat ustisyang may execute ng kapatid na Daniel, hindi niya kayang i-execute. Bakit? Hawak siya sa liig. Kaya mga kapatid, kung mahal natin ang ating mga kaluluwa, kung mahal natin ang iglesia, anuman po ang aminin ng kapatid na Daniel na mga naging pagkakamali ng kapatid na Eli, tanggapin po natin. Bakit? Nung pong nagkamali si Haring David, ang sabi ng propeta sa kanya, ikaw yon, Haring David. Kinuha mo yung asawa ng iyong sundalo. Kinuha mo si Batseba. Tapos, para mapagtakpan mo ang iyong kasalanan, isinugo mo siya sa isang labanan, sa gyera. Namatay siya doon. Alam niyo po, nung tinanggap, nung nirecognize ni Haring David yung kanyang kasalanan, gumulong siya sa alabok. Nagpakumbaba siya sa Diyos. Pinatawad po siya ng Diyos. Pwede po tayong patawarin ng Diyos, mga kapatid. Pwedeng patawarin ng Diyos ang bayan ng Diyos na ito. Napilit na inililiko ng mga hinayupak na mga KNP. Tumawa kayo, Efren Baking. Tumawa ka, Resty Reyes. Tapos ng maliligayang araw nyo na pinagpasasaan nyo ang pera ng mga kapatid. Hindi ba totoo yung concert sa Dubai, si Morissette? Professional yon, pero bakit nawala yung boses? Yun pa lang, dapat mag-assess na kayo. Kasi merong gustong iparamdam ang Diyos kay kapatid na Daniel. Merong kayong ginagawang kababalaghan sa Middle East. Pasinungalingan nyo ang aking sinasabi. Ako ngayon nagsasalita matapang dahil alam ko dinala ako ng Diyos sa isang lugar na hindi ninyo ako pwedeng galawin. Dinala ako ng Diyos sa isang lugar, ibinigay ako ng Diyos sa isang amo na hindi niyo ako pwedeng kantiin. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Diyos na dumating ang araw na ito para maimulat ang dapat maimulat. Masakit po sa aking kalooban na sabihin na sinungaling yung nanay ni Brad Daniel dahil mahal ko po yun. Tanungin niyo po siya kung hindi totoong mahal ko siya. Hanggang ngayon, tanungin niyo si Marita na nurse ng royal family. Tanungin niyo siya. Kaya lang masyado po ninyo akong pinasama and ako naman guided ako ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, lahat ng bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Anong ginawa ko na pinagkakalat ninyo ngayon na lumalaban ako sa aral? Patunayan ninyo na lumalaban ako sa aral. Patutunayan ko sa inyo na wala akong nilalaban ng aral. Ikaw, Efren Baking, bilang ng araw mo, dahil kung tatanggapin at paiiralin ng kapatid na Daniel ang hustisya ng Diyos, mahayag ang dapat mahayag. Masakit man sa kalooban, ikaw, Eric Cabobos, anong sinasabi mo?
Anong sinasabi mo sa mga kapatid na nagkakalat ako ng hatred? Hindi. Hindi ba totoo na meron kang laban kay kapatid na Soriano? Noong nawala, tinanggal ng kapatid na Soriano ang tatay ng asawa mo na si Brad Danny Tobias. Hindi ba sabi mo na unfair ang ginawa ng kapatid na Eli Soriano? Paano magiging unfair ang ginawa ng kapatid na Eli Soriano? Napaka-justice nga ng ginawa niya dahil binigyan niya ng pagkakataon lahat na makapagsalita. Ang ginagawa niyo ngayon sa akin, ito ang malinaw na unfair. Binigyan niyo ba ako ng pagkakataon na magsalita? Hindi, wala kayong ginawang ganon. Kaya ikaw, Eric Cabobos, pagsisihan mo ang iyong ginawa. Kung hindi mo pagsisisihan yan, alam mo, naawa ako sa'yo. Naawa ako sa'yo dahil makakatikim ka. Sabi ng Diyos, akong gaganti. Hindi ko pinapanalangin na mayroong mangyaring masama sa'yo. Pero sa ginagawa mong yan na paninira, na nagkakalat ako ng hatred, alam mo ba, kahit na sinisiraan ako ng mami ni kuya, pinagtatakpan ko pa siya. Tanungin niyo yung mga kapatid na nagchat-chat sa akin. Ang sinasabi ko, ay ganun ba? Hindi ko alam yan. Nagdadahilan na lang ako, pero masakit sa kalooban ko yun. Masakit sa kalooban ko yun. Tapos kayo ngayon, diretsahan ninyong sinasabi na na nagkakalat ako ng hatred, excuse me. Na nagkakalat ako ng hatred. Anong hatred ang kinakalat ko? Anong hatred ang kinakalat ko? Baka yung mga kasama mo dyan sa National Choir ang nagkakalat ng lagim. Tanungin mo sila kung hindi totoo yung kung hindi totoo yung mga sinasabi ko. Anong mapapala ko sa kasinungalingan? Hindi naman ako kagaya ninyo na nagkakalat ng kasinungalingan, nagsasalita ako ng laban sa aral. Unang-una, bakit ko lalabanan ng aral? Si Kristo 'yon, gago ba ako? Ganun ba ako kasama? Hindi ko kayang Tapos itong Regine Bolivar magpapasalamat. Sa tingin mo, tatanggapin ng Diyos ang iyong pasalamat? Biruin mo, naninira ka sa na alam mo naman sa sarili mo na pedophile ka. Alam mo yun sa sarili mo. Tapos maninira ka, magpapalapad ka ng papel, sasabihin mo pa dun sa comment na, ano bang mga comment? Basa kayo na lang pong magbasa. Ayoko nang anuhin. Ang totoo po niya, naawa ko kay Brad Regine. Kay Regine Bolivar. Tapos sasabihin mo sa akin, wala naman akong pinakikinggan. Ikaw ang walang pinakikinggan. Hindi ba nilalabanan mo si Brad Rodel Blasa? Hindi ba nung sinaway kita, dahil yung mga kapatid nakakahalata na. Yung mga kapatid sa Vietnam nakakahalata na. Tanungin mo si Seni. Si Seni sa Vietnam. Tanungin mo si Brad Dale na from Vietnam. Nakakahalata sila na merong something na nangyayari sa inyo nung bata. Ayokong kawawa naman yung bata. Wala namang wala namang kinalaman. Ano ang sinabi mo sa akin? Ayan, saksi si Tim, di ba? Saksi si Tim. Ano sabi mo? Wag mo kong pagsasalitaan ng ganyan dahil wala kang karapatan. Ganyang kakatapang, ganyang kakaano. Tapos sasabihin mo ako yung walang pinakikinggan? No. Hindi totoo yan ako. Kaya sa paghuhukom, pagka hindi mo binago yung mo, kawawa ka. Maiimpyerno ka, Regine Bolivar, na isang pedophile. Ang lakas ng loob mong magpasalamat, ha? Hindi mo na isinaalang-alang yung kabanalan at kasagraduan ng pagpapasalamat sa Diyos. Unless otherwise, you are not believing
Hindi mo na sinasampalatayanan yung aral na yan. Kaya mga kapatid, tulungan natin ang kapatid na Daniel. Kung ano man po ang marinig po natin kay kapatid na Daniel na sasabihin niya po sa atin na mga naging pagkakamali na ng kapatid na Eli during his last days, tanggapin po natin mga kapatid. Dahil si Haring David, nung nagkasala siya, inacknowledge niya yung pagkakasala niya, pinatawad po siya ng Diyos. Lahat po tayo mga kapatid, nagkakamali. Walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. Kaya po mga kapatid, nakikiusap po ako sa inyo, kung mahal po natin ang ating mga kaluluwa, kung mahal po natin ang kapatid na Daniel, mahal natin ang kapatid na Soriano, ipagmalasakit po natin ang iglesyang ito, ipaalam natin kay kapatid na Daniel ang dapat niyang malaman na kademonyuhan ng mga KNP na pinaggagawa nila, mga kapatid. At tanggapin natin kung ano man ang sasabihin ng kapatid na Daniel na naging pagkakamali ng kapatid na Eli. Ngayon, kung hindi po kayang gawin ng kapatid na Daniel yan, hindi na po babalik ang Diyos sa MCGI. Hindi na po babalik ang Diyos sa MCGI. Tandaan po natin yan mga kapatid. Dahil the more na magsisinungaling ang kapatid na Daniel na edited lang yan, AI lang yan, mga kapatid. Sa palagay niyo po ba? Gusto ng Diyos yung ganon? Hindi po. Tandaan natin si Haring David, nagkamali. Ipinakilala ng propeta na parurusahan siya ng Diyos. Kung hindi niya i-acknowledge yung pagkakamali niya, nung in-acknowledge niya yung pagkakamali niya, gumulong siya sa alabok at nagmakaawa sa Diyos, pinatawad po siya ng Diyos. Kaya sa kanyang balakang dumaloy ang kaligtasan, sa kanya po sumibol, sa kanyang binhi, ipinadaan ang Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kapatid, ipagmalasakit po natin. Huwag po nating pansinin yung mga nagsasalita dyan sa tabi-tabi ng paninira laban kay kapatid na Eli. Sino bang walang kapintasan? Magbasa kayo sa Biblia na kasangkapan ng Diyos na walang kapintasan. Wala kayong makikitang ganun. Lahat ng mga kinasangkapan ng Diyos, lahat ng mga leader ng bayan ng Diyos merong kapintasan mga kapatid. Kaya kung ano man po ang maririnig natin na mga naging kapintasan ng kapatid na Eli Soriano, tanggapin po natin ng may buong pananampalataya sapagkat sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kaya ikaw, Rayjan Bolivar, habang may pagkakataon ka pa, magsisi ka. Nakakaawa ang iyong kaluluwa. Unless otherwise you are not a believer anymore. Ang ginagawa mo na lang na yan ay show off, pagpapalapad ng papel. Hindi ko naman kailangan ng atensyon, hindi ko naman kailangan magpalapad ng papel dahil I have spent my entire youth days sa paglilingkod sa royal family with faith. Walang sahod po yan mga kapatid, walang sahod. Marami akong naririnig na masasakit na salita, pero because of my faith, I remain serving them faithfully. Alam po ng Diyos yan. Kagaya nga nung sinabi nung kasama ko, hindi ba sila nag-iisip, pwede natin silang lasunin? Bakit hindi natin ginagawa? Sabi ko, alam mo, bahala na ang Diyos doon, sabi kong ganyan, sa mga bagay na yan. Meron namang perfect justice ang Diyos. Kaya doon sa mga chuwari wap na mga nagko-comment na lang, hindi ko pinagpapatulan kasi unang-una, it's just a waste of time and energy to explain to everyone. Yung Abi Sarto, kung ano-anong pinagsasabi mo na wala akong ayaw kitang patulan. Ayaw kitang patulan, kaya during that time na nagko-comment ka ng kung ano-ano, unang-una, pagod ako sa trabaho. Kaya anong kinoment ko, oy babae, manahimik ka. Wala kang alam.
Tapos yung Jubilin Villarreal, kailan ka lang naman nakasama kila Brad doon? Nakasama ka kila Brad doon, meron, mayaman na sila. Tandaan mo, nakasama ako nila Brad doon, nagbabalot lang kami ng bawang, paminta, niro-rolling namin. Tanungin mo sila Brad doon. Kaya wag tayong pumapel, wag tayong epal. Kaya ka lang naman diyan dahil wala ka nang mapupuntahan. Tapos itong Paulo Ngalong na to, isa pa tong isa pa tong epal na tong Paulo Ngalong na to. Kaya yun lang po mga kapatid, kung mahal po natin yung mga kaluluwa natin, kung mahal natin yung iglesia, kung mahal natin ang kapatiran, kung mahal natin ang kapatid na Daniel, sundin natin ang bilin ng kapatid na Eli Soriano. Ipagmalasakit natin ang kapatid na Daniel, sapagkat pagkamatay ni Brad Eli, sapagkat sa pagkamatay ni Brad Eli, sabi niya, marami ang magsisilitaw na mga ganid na lobo na sasagpangin ang kapatiran, mga kapatid. Kaya po, yun, para tuluyang mawala yung kamay na sumasakal kay kapatid na Daniel, tanggapin po natin kung ano man po ang sabihin niya, aminin niya na naging pagkakamali ng kapatid na Soriano. Kung gagawin po ng kapatid na Daniel yon, maaari po pwedeng manumbalik uli ang Diyos sa samahang ito. Pero hanggat nagsisinungaling ang kapatid na Daniel na sinasabi, edited yung mga picture ng mga alak sa Brazil, ayaw po ng Diyos yun. Hindi babalik ang Diyos sa MCGI. Kaya kung ano man po ang mga naging pagkakamali ng kapatid na Eli Soriano, tanggapin po natin kung ipapaalam po ng kapatid na Daniel ng may buong pananampalataya, mga kapatid. Yun lamang po. Marami pong concern yung mga kapatid na gustong sabihin sa ko sa live, i-topic. Merong kaninang nagsabi sa akin, yun lang nag-register sa isip ko, napakadami kasi nung pakiusap niya. Badong, baka naman pwede mong ipasadahan sa live mo yung range ng pagkakatipon. Kasi po nagtatrabaho po kami. Hindi naman po totoo naman po Brad Daniel, sana bigyan niyo po ng yung concern ng kapatid. Kasi pag sinabi mong mahaba yung pagkakatipon, minamarkahan ka kaagad na laban sa aral, laban sa mangangaral. Hindi ba po pwede na meron tayong kani-kanyang buhay. Hindi kasi ako personally nagtatrabaho ako. Tong kapatid na kasama ko nagtatrabaho. Yung kasing royal family, dumadalo hindi naman sa lokal, dumadalo nakahiga. Pasinungalingan niyo po ngayon yan. Hindi ba totoo na nakahiga yung iba na sa royal family habang dumadalo? Ayoko pong magbanggit ng pangalan kasi hindi naman fair po yun para sa kanila. Kahit unfair yung ginawa nila sa akin na sinisiraan ako, wala akong kalaban-laban, tapos sasabihin ng iba sa akin, bakit ka nagla-live? Ayan, yung pong sulat ko, yung chat ko, direct chat kay Brad Daniel, dated pa yan. Pinost ko na. Ang tagal na po niyan, di po ba? Dated November 21, 2023. I kept my mouth shut. Tiniis ko lahat ng mga naririnig kong hindi maganda. Na hindi daw ako nagpapatawad, hindi daw ako kesyo ganito, wala daw akong utang na loob. Ayoko sanang gawin, kaya lang napilitan ako dahil kailangan. Pangit naman na manahimik na lang ako na hindi ako nagsasalita. Pangit naman yun. Tsaka it's between my fate. Ngayon, kung hindi i-execute ng kapatid na Eli
ng kapatid na Daniel, yung hustisya ng Diyos na dapat niyang i-execute sa iglesia, mga kapatid, hindi na po babalik ang Diyos sa MCGI. Yan ang katotohanan. Malinaw po sa Biblia, sa paksa kanina, na merong daan na inihanda ang Diyos mula pa nung una na siya nating dapat lakaran. Ang daan na dapat po nating lakarang inihanda ng Diyos mula pa ng una ay ang ating Panginoong Hesukristo. Alin yon? Yung paggawa ng mabuti na hindi nagpapatugtog ng pakakak. Nagpapagaling ng may sakit, gumagawa ng mga milagro, gumagawa ng ganito, etc., etc., nang hindi nangangailangan ng kamera. Mga kapatid, kaya ako po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dinala niya ako sa lugar na to kung saan hindi ako pwedeng sikilin ng kahit na sino. Kasi nung nasa Pilipinas ako, maraming po pwedeng gawin yan. Nakakalungkot nga, MCGI now is worse than Iglesia ni Cristo. Totoo po yan. MCGI now is worse than Iglesia ni Cristo. Katunayan, yung ginawa sa akin na paninira, character assassination ang ginagawa ninyo. O pwede ko kayong idemanda kasi meron akong screenshots ng pinapakalat ninyo. Pero I have faith in my God na meron siyang perfect justice. Kaya ikaw, Efren Baking, ikaw, Resty Reyes, kung mahal ninyo ang kaluluwa nyo at mahal ninyo ang kaluluwa ng mga mahal ninyo sa buhay, magsisi kayo. Humingi kayo ng tawad sa pangasiwaan kay kapatid na Daniel sa ginawa ninyong pang-aapi, pang-momolestya sa pinansyal ng mga kapatid habang maaga pa. Kaya yun lamang po mga kapatid. Salamat po sa Diyos. For now, ingatan nawa po tayong lahat.